Hello, good morning mga kaidol, good morning. So, dito tayo sa workplace mga kaidol, no? Sa trabaho namin. So, nasa yard na ngayon. Kakarating na natin dito. So, nagawa lang ako ng video kayo mga kaidol, no? Kaya meron kasi mga issue ngayon. No? Lalo na sa gobyerno, lalo na sa mga kurakot, no? Mga engineer na sa gobyerno. So, napakinggan, ayaw ko kasi maganaw lang, no? Kasi mas maganda kasi ano tawag ito, may mga comment, may comment sana tayo, may advice sana tayo sa mga kaibigan natin na nauto lang, no? Nauto lang. So, ito yung mga advice ko sa mga kaibigan kung nauuto, no? Mga negatibo yung mga utak ba, no? Mga negative, ayaw magtingin ng mga positibong bagay. So, advice ko lang sa inyo, tingnan yung mga positibo. Yung mga good, huwag kayong tumingin sa mga bad. Kasi, hindi maganda yan, malas yan. Pangit yan, pangit. So, tingnan nyo naman yung mga good. No? Good yung nagawa sa gobyerno ngayon. So, ito mga kaidolo. Balak na mga nagrarally, mga leader ng mga anti-Marcos, gusto nila guluhin ang gobyerno. Dahilan nila yung sa ibang bansa na gusto nila iparehas sa ibang bansa na nagpoprotesta din sila dahil sa korap nilang gobyerno. So, parang ganun din idadahilan nila kasi nag-corrupt daw ang gobyerno ni Marcos, sabi nila. So, ito paliwanag ko sa inyo. Noong panahon na hindi pa nabuo ang website ni Bongbong Marcos, hindi nyo malalaman yan na may corrupt sa DPWH. Noong panahon ni Duterte, walang ganyan. Wala kayong makikita kung sinong kontraktor, magkanong budget, magkanong project sa lugar nyo. Wala kayong nakikita na ganyan. Wala. So wala kayong nalalaman. Ngayon, nung nagkaroon ng website na pinakreate ni BBM, yung website na yan sa DPWH kung sinong mga kontraktor na yan, kung magkano budget sa lugar na yan, kung may project ba sa lugar na yan, ngayon nalalaman ng taong bayan, ngayon nalalaman nila sa kanilang lalawigan na wala palang ganyang proyekto sa lugar nila. So ang ibig sabihin, Ghost, di niya ba naalala na sinabi ni Duterte yan nung panahon niya na pinakakurap na ahensya ng gobyerno ang DPWH? Panoorin nyo, sinabi niya mismo, hanapin nyo. Mas maganda kayo mag-research. So, yan ang gusto nila mangyari na gobyerno ni Bongbong Marcos corrupt daw. Paano naging corrupt? Naibulgar na nga yung mga corrupt na mga tao. Kung corrupt si Bongbong Marcos, isipin nyo mabuti, no? Na may critical thinking din kayo. Kung corrupt si BBM, no? Hindi niya i-open yan ang website. Nakatago yan hanggang sa sunod na presidente. Walang website na ganyan na ma-open ninyo at malalaman yung katotohanan. Isipin nyo. Mag-isip mo kayo matino. Kung hindi kayo nag-isip ng ganyan, mabubo kayo. Hindi ko alam kung saan yung utak nyo. Kung may grado man kayo, mataas man ang grado nyo, abogado man kayo, kung hindi mo naintindihan yan, ibig sabihin, bubo ka. Pero naintindihan mo at ginawa mong bagay na hindi maganda, pina-influensyahan mo sa mga tao, ibig sabihin yan, naluloko ka. Kahit alam mo, niloloko mo yung kasamaan mo. So, ganyan yan mangyari. So, parang si BBM, pinagbintangan na nagpirma daw siya sa mga project na tawag dito, mga project na pinasa galing sa senador at sa kongreso. So, saan ba galing yung project? Sino ba nagawa ng pirma noon sa project? Di ba yung kongreso? And then ipasa doon sa Senado. So ang Senado na nagpa-finalize. So ang Senado na nagtitipyas, no? Nagkakaltas at nagbabago ng budget. Sila na. So ba't nyo sa Kongreso, ang final na sa Senado man. Sa Senado man sila nag-finalize na. So sa Senado na siya, no? Ang finalize na Senado. Sino ba nag-insert yan mga ganyan? Sino na bulgar yan? Si Escudero. Sino pa? Si Jingo Estrada.
Joey Villanueva, di ba? Nabulgar na sila. Oh. Ayun, hugas kamay sila, di ba? O kung hindi yan na-create ang website, sino palang gumawa ng mga insertion? Sila ang Senado, tinatago lang nila. Sino ba ang kuan? Senate President, si Escudero ng panahon na yun, natanggal na ngayon, pinalitan na Soto. Oh, di ba? Sila. So, ang ginawa ni BBM, nagpipirma lang yan kasi project yan para sa taong bayan yan. Alam naman hindi niya pipirmahan kasi project yan sa taong bayan. Benefited yan ang taong bayan. Ngayon, ang ginawa nila, binalasubas nila, niloloko nila. Ibig sabihin, niloloko nila ang taong bayan, niloloko rin nila si BBM. Niloloko din nila yung boss nila. Parang isang company, katulad sa akin, no? Nagtatrabaho ako sa boss ko, company din, na yung nagbibigay si boss ng trabaho sa akin. Pina-check ko yung trabaho, sasakyan. Check ko yan, okay yan, GG1 ko, boss, ito po yung gagawin. So, ito po yung presyo, binigyan ko siya ng presyo, ito yun. O, sige, kung okay niya yung presyo, ng presyo na unit, pipirmahan niya yung presyo. O, yung presyo na yung pinipirmahan niya, ipapasa ko sa tao ko, no? Ipapakita ko sa niya. Pero kung loko-loko ako na kontraktor, no, yung presyo na yung babaguhin ko, no? Galing sa boss ko, pinirmahan niya, babaguhin ko yung presyo yun. Siya po, nagpresyo siya ng 30,000, gawin ko lang ng 20. So nagkurakot ako ng 10,000. Ngayon binigay ko sa tao ko. Ganun yung mangyari, sitwasyon yan. Binigay ko sa tao ko, boss, ito yung gagawin mo, itong GO na to. Ngayon, so kung papayag siya sa trabaho na yun, yung trabaho na yan, katanggapin niya kung kaya niyang trabahuin. Ngayon, binigay ko, naging 20,000 na yung tanggap niya sa trabaho. Ngayon, ginawa niya yung unit. So, ang tanong ko, pagkatapos, so okay na unit, okay na, tapos ba? Sagot niya, so okay na, wala problema yan, okay na yan. Ngayon, pagdating ng araw, mag-QC yung boss namin, pag-check sa unit, sus, ang dami ko parang palpak. Ang dami hindi natapos. Maraming back job. Ngayon, papaulit na yan. Kasi kinuQC ng boss. Kung hindi yan kinuQC ng boss namin, ano yung gawa niya? Tuloy-tuloy yung gawa niya na hindi maganda. So, tuloy-tuloy rin yung gawa na ko, na pangungurakot ko, na binabawasan ko yung pera. No, ganun yung mangyari. Tulad din yan sa presidente. Nagpipirma ng mga job order, nagpipirma ng mga project sa gobyerno para sa taong bayan. Ngayon, hindi niya alam na kinurakot pala. Ngayon, pag i-inspeksyon niya, dumating ang araw na nag-inspeksyon siya, nagsumbong na yung mga taong bayan, yun ang nakita na hindi maganda. So, ngayon, nag-create siya ng website para ang taong bayan magsumbong. So, yun ang dapat nyo ipasalamat kay BBM. Kaya kung wala ang website na yan, hanggang ngayon, hanggang sa sunod pa na mga nasyon natin, baon sa limot at dala-dala pa nila ang pangungurakot at sila ang yumayaman. Tapos si BBM yung pagbintangan ninyo. Anong utak meron kayo? Isipin nyo nga, mabubo kayo eh. Hindi kayo mag-isip ng maayos. Kung nag-aral siguro kayo, iwan ko lang kung taas ba grado nyo sa eskwelahan, kung ganun. Kung nag-aral man kayo, dapat mag-isip kayo ng matino. Kung may pinag-aralan pala kayo, dapat mag-isip kayo ng matino. Mag-isip kayo ng maayos, magandang pag-iisip. Positive think. Huwag yung mga negatibo. Hanapin yung mga positibong bagay, huwag yung mga negative na bagay. Kasi nakakabubo yan. Hindi kayo nakikita ng tama. Ang nakikita nyo kahit tama, gawin yung mali. Yun ang mga negatibong utak. Alam mo yung mga negatibong utak, malas yan. Lalo na sa pamumuhay ninyo. Malas-malasin kayo. Lagi kayong galit. Lagi kayong pangit ang pamumuhay nyo. Hindi maganda. Kaya nagrereklamo kayo dahil din yan sa inyo. Kasi yung utak nyo puno ng negatibo. Maging positive kayo. Alam mo yung positive thinking? Kung may paniniwala kayo sa Diyos, yan ang tawag ay trust God. Positive think.